Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa John chapter 15 verse 7. It says, "If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." Let us pray. Ama naming Diyos na mga kapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang asawang pagmamahal mo sa amin. Panginoon, sa umagang ito, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Nasa hospital man sila o nasa kanilang mga tahanan, nagpapagaling. Panginoon, abutin mo ang kanilang mga katawan upang maibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Ang biyaya at pagpapala ay ibuhos mo sa kanila, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamangan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na kasama nila sa araw-araw ng kanilang pagsaka upang maraming pagkain, Panginoon, ang maiproduce para sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Gaano kabisa ang iyong panalangin, kaibigan? Gaano kabisa? Minsan, nagtapat ang isang binata. Sabi niya, nalilito ako. Ako lamang ang Kristiyano sa aming pamilya. Kaya idinadalangin ko na baguhin ako ng Diyos upang maging patutuo ako ng Diyos sa aming bahay. Ngunit, ang aking kilos sa tahanan ay napakalayo sa ideal, no? Pinipintasan ako ng aking mga kapatid at tinatanong. Sabi niyan, ng kapatid niya, lahat ba ng Kristiyano ay tulad mo? Bakit hindi pa ako nababago? Wala bang kapangyarihan ang Diyos na baguhin ako o ayaw niyang gawin ito? Hindi ko maintindihan, sabi ng binata. Tinanong ko naman siya, ikaw ba ay lubusang naging bukas sa Diyos? Naging masunurin ka ba sa Kanya kahit na sa pinakamaliit na paraang alam mo? Sandali siyang nag-iisip doon, sa tanong na yon. Sandali siya nag-iisip. At pagkatapos sumagot, ang sabi niya, hindi. Hindi pala. Kung gayon, sabi ko naman, doon ka dapat magsimula. Napakadalas na nanalangin tayo upang kumbinsihin ng Diyos na ibigay ang ating mga hinihingi. Ngunit dapat manalangin tayo dahil iyon ang nais ng Diyos, mga kaibigan.
binabago niya tayo habang nananalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Kadalasan, hinihiling natin sa Diyos na baguhin ang mga pangyayari o baguhin ang mga tao. Ha? Kasi nagkakagulo, walang pagmamahalan sa isa. Karamihan sa atin ay ang ating mga panalangin ay baguhin ang mga tao. Ngunit madalas na tayo ang dapat unang baguhin, di ba? Dapat una tayong baguhin, mga kaibigan. Kung tayo man ay nakakita ng isang hindi magandang pangyayari o pagnanakaw sa isang lugar, Panginoon, na ating naranasan, o tayo din ay gumagawa niyan, ay tayo ay kumukupit ng kahit papiso-piso lang sa ating nanay. Di ba? Dapat tayo muna ang unang baguhin bago natin ipanalangin ang iba. Kapag tayo'y nanalangin, mga kaibigan, dapat tayong lumapit sa Diyos nang may bukas ang puso. Walang itinatago sa Kanya. Kumbaga walang kasalanan na itinatago. No? Siyasatin natin ang ating mga puso tungkol sa mga bagay na kailangang ituwid. Ihayag natin ang bawat kasalanan at hingin ang Kanyang paglilinis. Dapat nating sundin ang bawat direksyon niya sa ating buhay at hayaang hubugin niya tayo ayon sa Kanyang wangis. Walang makakahadlang sa ating mga panalangin, kaibigan, kung tunay tayong bukas sa Diyos. Walang makakahadlang. Anytime, pwede kang manalangin sa Diyos. Higit natin siyang makikilala at higit nating mamamalayan ang Kanyang presensya. Ang Kanyang mga nais ay magiging nais din natin. Ang pangako ni Jesus ay matutupad. Yun ang pangako niya. Matutupad yun, kaibigan. Pero may kalakip na kondisyon. Sabi doon, kung nanatili kayo sa akin, at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay sa inyo. Malinaw-malinaw yan. Ayon sa Juan 15:7. Manatili tayo sa Kanya. At ang mga salita niya ay manatili sa atin. Kasi susundin natin ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay nanatili sa Kanya. Di ba? Yun ang pangako niya. Ibibigay niya sa atin ang ating mga kahilingan. Ngunit kung hindi natin bibigyan o binibigyan ng karapatan ng Diyos sa ibang bahagi ng ating buhay, malabo yan, kaibigan. Hindi magiging mabisa ang ating mga panalangin. Kasi hindi natin binibigyan ng karapatan ang Diyos sa ating buhay. So kapag binigyan natin ng karapatan ng Diyos sa ating buhay, ay yun talaga. Nandito si Kristo sa ating sa ating puso eh. Hindi siya nawawala. Inaasahan ng ating nalilitong binata doon sa istorya na mahimala siyang baguhin. Babaguhin siya ng Diyos. Ngunit nais ng Panginoon na makita niya ang Kanyang mga pagkukulang. Sa ating buhay, ganun din, mga kaibigan. Nais ng Diyos na sa ating buhay, makikita natin ang ating pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ating ihiling ng kapatawaran sa ating Diyos. Nais at kaya ng Diyos sagutin, kaibigan, ang ating mga panalangin. Sapagkat hindi siya kailangang suyuin. Hindi na kailangang suyuin ang Diyos para sagutin ang ating mga pananalangin. Dahil nakikita niya sa ating mga puso yun. Sinabi ni Jesus
Sapagkat, bago pa ninyo sabihin, ay alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo. Oh, malinaw na malinaw yan, sabi sa Matthew 6:8. Bago pa naman natin sasabihin sa Kanya, alam na niya. Makapangyarihan ng Diyos, kaibigan. Oh, kung ano ang nasa ating isipan, alam niya. Alam nga niya kung ilan ang ating buhok Di ba? Ninanais ng Diyos na lubusan tayong maging bukas sa Kanya. Lagi nating iniluhod sa Kanya ang ating mga pangangailangan. No? Kapag ang ating puso ay bukas sa ating Diyos, papasok siya. At siya ngayon ang magkukontrol sa ating buhay. Kaya, kung ano man ang ating kahilingan sa Kanya, ibibigay niya dahil malinis ang ating buhay, ang ating puso. Halimbawa, nananalangin tayo, kaibigan. Puno naman ng usok ang ating buhay kasi naninigarilyo tayo. Di ba? Sino po ba ang papasok sa ating puso kung ang pollution ay naroon? Ang banal na espiritu ay aalis yan. Di ba? Maliit na bagay lang yan, kaibigan, yung pagtanggal ng ating paninigarilyo. Kaya tanggalin natin ang lahat ng nasa nakakahadlang sa ating mga panalangin upang si Kristo ay papasok sa ating puso upang siya ang magkukontrol nito. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan. Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam sa lahat ng aming mga pangangailangan. Bago pa man kami lumapit sa inyo, O Diyos, tingnan namin, Panginoon, ang aming mga buhay kung ito may karapat-dapat sa inyo. Linisin mo po ang aming mga kasalanan upang kami ay karapat-dapat na lumapit sa inyo upang ikaw, O Diyos, ay pumasok sa aming mga puso. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko, O Diyos, ang pagpapala na ibuhos mo sa lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Lalong-lalo na sa araw na ito ay kami ay mananambahan, pupunta kami sa aming mga iglesia, ingatan mo po kami, Panginoon, at makarinig kami ng mga salita na dala ng iyong mga lingkod, mga pastor, mga ministro at iba pa. Lord, tulungan mo po ang iyong mga anak na magdadala ng iyong mga salita upang ikaw, Diyos, ikaw, Diyos, ang nagsasalita sa kaamin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.